Konsumato mes! Sa ganap na 11:45 minuto ng gabi. Ako raw, hindi siya umiyak agad pagkasilang, pero nang mahawakan siya ng kanyang ina, tumakbo siya ng malanghap kaya ang hangin. Si Jose Rizal ay bininyaga noong Hunyo 22, taong 1861, 3 araw pagkatapos siyang ipinanganak. Ang seremonya ng binyag ay ginanap sa simbahan ng Calamba, Laguna kasama ang maraming pamilya at kaibigan. Ako raw, si Padre Rufeno J. Colantes ang nagbinyag sa kanya at ginamit ang mga pangalang Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. Ang kanyang mga padreno ay sina Padre Pedro Casanas at Teodora Formosa. Ang binyag ni Rizal ay isang mahalagang pangyayari sa buhay niya bilang isang Katoliko at naging bahagi ito ng kanyang paglaki bilang isang Pilipino. Ang aking bayan ay may kanser sa lipunan na dapat ilantad sa lahat ng mga Pilipino. At para sa layuning ito, nilayon kong itala ang iyong kalagayan ng tapat at walang pagkakamali. Itataas ko ang takip na bumabalot sa kasamaan. Alam ko ang aking mga sariling pagkukulang at kahinaan. Isinakripisyo ang lahat para sa katotohanan. Kahit na ang sarili kong kapresto bilang inyong anak. Sinisikap kong itama ang mga kamaliang ipinatuturo sa ating bansa sa loob ng maraming siglo. Ang aklat na ito ay may naglalaman ng ilang mga paghahayag na napakasensual na walang gustong humawak dito. Ang pamilyang Rizal, pinagbuklod ng pag-ibig, talino at hangarin para sa reforma. Mahal ko, lumaki ng ating anak na si Jose bilang napakatalinong bata. Kailangan natin siguraduhin na maibigay sa kanya ang pinakamahusay na edukasyon. Ako isang-ayon naman sa iyo, Francisco. Ang edukasyon nga ang susi sa pagbukas ng kanyang mga potensyal. Ang mga kapatid ni Jose Rizal ay nagbigay ng mahalagang papel sa kanyang pagkatao. Makikipaglaban tayo para sa kalayaan ng ating bayan. Kailangan natin tumitig para sa tama. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan yan. Si Olympia ay isang masiyahin at mapagmahal na inspirasyon sa kanyang mga kapatid. Si Maria ay mahilig sa pagbabasa at pag-aaral. Si Lucia ay nagbigay ng kasiyahan sa pamilya. Tayong lahat ay may pag-asa. Si Josefa ay isang masigla at may pag-asa. Siya naman ay si Trinidad, isang matapang at may prinsipyo. Si Soledad ay siyang bunso, masiyahin at mapagmahal, nagbibigay sigla ng pamilya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Ate Jose, ako yung guro dito sa Binyan. Salamat po, Maestro. Sabi po ako. Pepe anak, itigil mo muna yung pagbabasa mo, baka masira ang iyong mga mata. Inay, malibos na po ang mata ko. Walang araw, magagamit po ito sa akin. Sa murang edad, natutunan kong ang talino at sipag ay sandata laban sa kahirapan at pagkaalipin. Sir, tunay nga ikaw ang magaling. Huwag mong kalimutan anak na ang iyong kaalaman ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa inang bayan. Inay, pangako ko po. Babalik akong dala-dala ng pagbabago. Naway maging ilaw ka, aklat, sa bayan kong bulag at inalipin. Ang ganyang mga aklat ay lason sa isipan. Kung ang panulat ay hindi sapat, baka dugo na ang kailangan ng pagbabago. Ang pagpapahalaga sa sarili at kapwa ay mahalaga sa pagbuo ng isang makatao at makabayaning pagkatao. Ang edukasyon ay kayamanan ng kababaihan. Pagtatahi at pagbuborda, edukasyon, kaalaman sa kalusugan, pagpapahalaga sa sarili at kapwa.
Ngunit sa pagkatapon, maaari pa rin maglingkod sa bayan. Maaari ka bang sumama sa amin? Ano ang aking kasalanan? Ano ang kasalanan? Ang aking laban ay sa papel at hindi lamang. Jose Rizal Punan. So, yan. Ang kasalanan. Ulang. Isinulat ni Jose Rizal ang Mi Ultimo Adios o ang huling paalam na isang tula sa kanyang huling gabi noong 30 ng Disyembre 1896. Listo! Gaga! Ako na! Consumado, mes!